ni Madriaga. Simula 2001 hanggang 2015, NSC ISAFP daw siya nag-work. Convicted siya for simula 1997 to 2003. Bilang patunay, heto ang mga ebidensya sa papaanong mangyayari na nakapagtrabaho siya sa NSC. Noong 2001 hanggang 2015, convicted siya noong 1997. At heto pa ayon sa report ng ABS-CBN News, ay epileptic na may high blood daw itong si Ramil Madriaga. So papaano siya magiging PSG at naging security daw ng dating Pangulong Duterte simula 2018 hanggang 2021. Hindi po pwedeng maging security at PSG ang sakitin. Ayon pa sa post ni Ms. Crisette Laureta Chu, PSG daw si Ramil Madriaga pero epileptic na may high blood? Cheche, sabi ni Madriaga, PSG or security daw siya dati ni dating Pangulong Duterte from 2018 to 2021. Tapos VPSG daw siya kay Sara. Pero noong 1993, nakulong na siya sa charges tapos umabot sa Supreme Court. 1997 siya na-acquit. Tapos nag-research ako sa kanya like, I would a guy I'm obsessed with. Nalaman-laman kong masakitin pala si baby boy Ramil. I found out in 2023 when he was caught by the police. Nag-collapse 2 times si Madriaga kasi may sakit pala. Epileptic pala siya with high blood kaya na-hospital siya. So kung epileptic si Kuya mo Ramil, how can he acquire a medical clearance to qualify as PSG? The reason epileptics cannot be PSG is epilepsy will affect how they handle firearms. A seizure can compromise the president's safety. And even yung high blood can be disqualifying because the PSG requires peak physical yumminess. Di pwedeng kulang sa tulog ang may high blood din. SCPRRD hanggang 5 AM yan pag bet niya. Ramil, wala na bang iba na pwede? Ikaw lang ba ang pumayag mag-affidavit dyan? Napakatrililing naman ng nakuhang witness. PSG na may epilepsy, na may high blood, na may record na kit na umabot pa sa Supreme Court? Iba? Halika Antonio Trillanes, samahan natin si Madriaga sa hospital para magpa-medical muna. Sila kasi agad lahat ng testimony niya kung epileptic pala siya. The life and times of Sara Duterte, Sugar Baby, the RUG Lord Wifey, Tiburcia, Magnanakaw, and many more. So, wait, kapito pala itong si Sara Duterte ng isang bilyonaryong DRUG Lord na matanda na ang pangalan ay Sammy Uy. Kaya meron siyang maraming pera. Pero mukhang di siya kontento maging sugar baby kasi working independent goal, getting girly pa rin siya. Dahil despite everything Sammy gives her, kailangan niya pang mag-hire ng kid named Ramil Madriaga who just came out with an affidavit para mangolekta ng pera sa Pogo operators at dahil dyan, meron siyang billions of pesos na dinideliver sa kanya para meron siyang pangtustos ng kampanya noong 2022. Kasi nga noong 2022, sobrang hirap ng kandidatura niya na kailangan niya ng pera para lang piliin ng tao dahil sobrang walang gustong bumoto sa kanya. As in, kailangan niya mag-effort kasi wala namang nagmamakaawa dyan para tumakbo unlike BBM and Martin na grabe yung clamor. Tapos sa kabila ng paghihirap niya, magnakaw, manghuthot ng billions galing Pogo para sa kandidatura niya. As claimed by the new witness Ramil Madriaga, ay pagdesisyon niya na mas powerful maging vice president. So ito yung tinakbo niya. Tapos yung nag-vice president siya despite may billions na pala siya galing sa Pogo. At may magnetic lifter pa yung asawa niya na pogi na bilyonaryo din pala. Kasi DRUG Lord din pala. Pero nagpakabit pa rin siya sa mas matanda na DRUG Lord din. So napapalibutan siya ng mga Massimo. Nag-abala siyang magnakaw ng 125 million pesos confidential fund as vice president. Wow naman! Anong klaseng mga sugar daddy at CEO DRUG Lord husband meron siya? At naghanap pa ito si Sara ng barya. Grabe yung pinagdaanan niyang maghanap ng para maging bagman tapos maging kabit ng matanda para lang piliin niyang tumakbo vice president. Kasi nga naman wala naman gustong maging presidente siya. Kasi diba,
yung clamor talaga ng tao ever since si Bongbong Marcos talaga yung president. Kahit 1,000 Filipinos, walang gustong maging presidente si Sara. Kaya again, VP ang tinakbo niya. The most powerful position siguro ito kasi kaya niya magkaroon ng insertions at di niya na kailangan antayin si BBM. Bigyan siya ng confidential fund at wala talagang boboto sa kanya na Pilipino maging president. But wait, there's more ha? Tapos itong si Sara, di pa siya nakontento sa dalawang DRUG lords niya na lalaki. Nag-boyfriend pa itong si Sara ng batang basketball player. Pero kayang-kaya ni Sara nang pasabay-sabayin yung tatlong lalaki. At sa totoo lang, mga zest, kulang pa nga. Kaya ayan, naging tomboy din siya at ginawa niya yung lawyer niya at chief of staff niya. Kasi short hair silang pareho, kaya mga tomboy sila. Wild. Overworked na ang murang katawan ni Sara dahil 4 pieces of lovers na palang meron siya. Pero at the same time, ay di siya busy kahit 4 yan na kailangan niyang i-date dahil may inclination pa siyang magnakaw kahit na dapat natutustusan naman siya ng asawa niyang DRUG Lord na may magnetic lifter at ng sugar daddy niyang DRUG Lord din, which should really shame this man if their baby girl needs 125 million pesos pa from confidential funds. Grabe, ang dami palang ganap sa buhay ni Sara. Ang daming kasalanan sa Pilipino, di gaya ni pure and innocent Martin Romualdez. Walang masyadong chismis. Nagnakaw lang ng Maharlika Fund, ayuda, illegal insertions, flood control projects, Supreme Court bribery. Puro nakaw lang yung aligasyon. Wala masyadong twists and turns. Hindi ka panipaniwala asin. Napakasimple and straightforward. Di man lang nag-effort ang mga tao about the allegations, kaya halatang puro lies Di kaya kay Sara, very well detailed yung mga storya sa kanya. Pero you know what? Ang pinakamahirap matanggap for me as a materialistic girly ay after all that effort, magnakaw. Where are her beautiful clothes and her messes and mansions? Bakit yan lagi uniform niya? Ew, as in mukha siyang bodyguard ni Stella Kimbo. Bakit nagre-rent lang siya ng bahay dito sa Manila kasama nung DRUG Lord na may magnetic lifter? Anong klaseng sugar daddy meron siya? Nasaan yung outfits niya na pang Stella Kimbo? Nasaan yung sasakyan niya na pang Benny Abante? Nasaan yung mga anak niya? Bakit dito lang nag-aaral at hindi sa Switzerland? Bakit hindi provider mindset yung mga DRUG Lord sa buhay niya? Sa dami nilang pera, bakit kailangan pang magnakaw ni Sara ng 125 million pesos? Kung yung iba nga dyan, per delivery is 1 billion? Bakit? Girls, wag kayong gagaya kay Sara Duterte ha? Nagabala pa maging DRUG Lord wife, DRUG Lord sugar baby, para lang maging busabos na nagtitiis sa barya na 125 million pesos, tapos di man lang naka-Hermes? Ew. Huwag kayong gagay sa kanya. Her entire life and her wardrobe doesn't make sense. Ew. At saan na nga ba tutungo ang Pilipinas sa pamamalakad ni BBM? Muling bagsak na naman ang piso kontra dolyar. Weakest ever level in history. Panoorin natin ang buong video. Grabe, BBM!